Hi mga palangga! In this video, I'm so excited kasi I'll share to you guys a very helpful information on how to reach out to our banks or any landline numbers as a smart subscriber. Nung nagsimula ako magkaroon ng credit card and start dealing with any financial institutions, I have realized na sobrang importante pala na meron akong option para makapag-reach out sa mga banks or to those any financial institutions anytime na may mga concerns ako. And sa napapansin ko, most of them are using landlines para makapag-reach out tayo sa kanila. I mean, to live channels, kasi naman kung magsasend pa tayo ng email, it may takes a while bago tayo maka-receive ng response from them. So, pinaka-best option talaga in case that we have some emergencies na kailangan talaga natin ng real-time response is kailangan natin silang tawagan. And calling landline numbers mga palangga using our cell phone is very expensive talaga, especially if we're using prepaid. For smart prepaid, kapag mag-reach out tayo sa mga landline numbers, it costs 7 pesos and 50 centavos per minute. So, expensive talaga siya. Naalala ko last pandemic nung nag-issue ako sa isang bank kasi nag-transfer ako ng pera to e-wallet. Nabawasan na yung pera ko dun sa banks, pero hindi dumating yung pera, yung instant transfer dun sa e-wallet ko. So, nagpa-load pa ako ng 100 pesos para lang makatawag o makapag-reach out sa customer service ng bank. At pagtatawag pa tayo sa bank, meron pang IVR, yung automated response na magsasabi ng press 1, press 2, ganun, kung ano yung concerns natin, bago tayo may pasa dun sa tamang queue o tamang department. And then after nun, mag-aantay pa tayo sa queue. So, kung madaming tumatawag that time, so dapat natin mag-antay hanggang sa may sumagot na agent. And dun sa experience ko mga palangga, siguro mga after 15 minutes, bago ako nakakuha o bago ako nakausap ng live agent. And habang ina-explain ko na yung concern, saka naman na-disconnect na yung call kasi wala na, naubos na yung 100 pesos load ko dahil dun sa calling rates. Kasi from the moment that we dial yung number, from dun pa lang sa pagpipili pa lang sa automated system or sa IVR, yung press 1, press 2 ka na. So umaandar na yung yung 7 pesos and 50 centavos per minute. Plus, kung mahaba pa yung queue, tapos matagal pa sumagot, so talagang ubos na ubos talaga yung load. Kaya that time, nag-end yung call, in-explain ko pala yung concern doon sa agent, pero nag-end na yung call kasi naubos na yung load ko. So, no choice, nagpa-load na naman ako. Kaya naman last year, I decided to port my number from prepaid talk and text into smart postpaid, which is SIM plan only. So, SIM card only plan lang yung in-avail ko, which is Smart Signature 599. And that plan, it includes 10 gigabytes of data, plus unlimited text na siya, and then unlimited calls to any mobile networks, and unlimited landline calls. At ginawan ko din siya before mga palangga ng video or review. So, kung interesado din kayo to switch your SIM card from prepaid into postpaid SIM-only plan, so you may also consider watching those previous videos ko. Ano nga ba yung napagdaanan kong application process? And few months ago, habang nagbabrowse ako sa Smart app ko, I find out na meron na palang bagong promo sa Smart para sa mga prepaid when it comes for calling landline numbers. So I was surprised talaga na finally ito yung inaantay ko dati nung nasa prepaid pa ako, na magkaroon sana si Smart na mga promo when it comes for calling landline numbers. So kita ko tong magic calls nila, magic calls, mobile and landline minutes na walang expiry. So meron silang na 99 pesos for 50 minutes and 199 pesos for 150 minutes. So, itong never expire, that means wala siyang expiry date. So, nasa sayo kung hanggat maubos mo yung allowance na yan na 50 minutes. So, pwede mo siyang i-keep hanggat may natitira ka pa. Basta paubusan na lang siya, ganun. Pero kung di mo naman siya gagamitin, so makikip mo pa yung allowance na yun. So, ayun, maganda din tong option na to na Magic Calls. And aside from Magic Calls, meron din silang promo which is All Net with Landline. So from here, makakaselect tayo kung ano nga ba yung plan or ano nga ba yung promo na gusto natin. From smaller amount, meron silang smaller amount, to longer packs or super longer packs. Nasa sa atin kung ano yung gusto nating iselect na promo. And for this All Net with Landline, meron naman siyang expiry. So mag-expire siya for this. Like example, itong 50 pesos, good for 3 days lang siya. And 99 pesos naman, good for 7 days. 299 naman for 30 days. Plus, meron pa sila mga longer packs and super longer packs, yung mga pang matagalan. So, the good thing with this All Net with Landline, so, para nakapackage na siya. Unlike with Magic Calls na it pertains to calling lang talaga, na pwede nating ma-add as additional promo sa ating mga existing
prepaid promo. So if you're planning to reach out to your bank's Mapalengka or calling any landline numbers and then we're using prepaid numbers, so mas makakatipid na tayo kasi pwede na natin magamit itong mga promos, itong Magicalls, and also AllNet with landline without using the standard rates of calling. Sa ngayon, naka-postpaid SIM only plan pa din ako na 599 kay Smart, and when I find out na meron na sila mga ganitong promo, napapaisip na tuloy ako kung babalik ba ako sa prepaid kasi mukhang mas tipid siya compare sa postpaid. Sa postpaid kasi is whether or not kung gagamitin naman siya o hindi, so magbabayad talaga ako ng 599 pesos monthly. Pero dito kay prepaid, nung na-realize ko na may ganitong option, no expiry, tapos may mga times naman na hindi ko naman siya nagagamit yung mga pantawag ko. So napapaisip na ako na mukhang mas makakatipid ako kapag gagamit ako ng prepaid, especially using their new promos. Napapaisip din ako na baka maging grandfather yung plan ko kay Smart kasi meron ako experience working in telco, international nga lang, and then may mga plans lang tinatawag na kapag matagal na siya kasi yung mga telco kasi nag-release lang mga panibagong plans, sari-saring panibagong new plan. Tapos yung mga old plans is tinatawag na mga grandfather plans. So once na hindi mo siya na-avail, tapos hindi na siya nag-exist, so wala nang option to deal or to take advantage those grandfather plans. Kaya naman napapaisip na ako baka maging grandfather plan itong 599 ni Smart kasi ito na yung pinaka-lowest plan na ina-offer nila. And nag-check din ako ng mga SIM-only plan na ina-offer ni Globe para ma-check ko din kung meron pa silang pinakamababa or murang plan compare from Smart. Yung nga lang, almost same lang sila. So meron din silang lowest plan na 599, tinatawag nilang G Plan Plus. However, this plan na offers nila is meron lang 6 GB of data, pero unlimited call, text naman, plus landline calls. Pero kay Smart kasi is 10 GB of data, so mukhang doon muna ako kay Smart kasi malaki yung data ko niya compare kay Globe na 6 GB of data lang. Yung downside ng postpaid is meron akong bills na binabayaran every month, pero convenient naman siya Mapalengka kasi hindi ko na kailangan paalalahanin kung may load pa ba ako o wala, kung meron pa ba akong natitirang balance sa phone, ganun. So, hindi ko na kailangan alalahanin yun kasi I can use my phone anytime when I need it, especially for emergency purposes. Yun naman yung advantage ng postpaid. As far as I know, nakaka-contribute din ito mga postpaid plan doon sa ating credit history. So, I guess, additional benefits din naman siya, especially when it comes from my credit history. Pero kayo Mapalengka, share nyo naman sa comment section kung worth it pa ba na mag-subscribe sa mga postpaid plan considering na meron ng mga plans na in-offer sa Smart for prepaid to call any landline numbers, or ano yung mga best other options or mga alam niyo pang ways in calling landline numbers na makakatipid tayo. So, share nyo naman sa comment section below. If you think this is a helpful video, please hit that like button, and if you haven't already, please consider subscribing to my channel as well for more contents like this. Again, this is John Paul, and always remember to be kind to yourself and to others. See you in our next vlog. Bye!